Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga Hentil ang kaligtasan nang sa gayoy mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga Hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuoang bilang ng mga Hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga Hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral, silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoon marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay, kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin, kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, "Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo, at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-aanyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, Kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Weekend na naman, salamat sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, tayo po ay nasa 30th week in Ordinary Time, Saturday.
At ngayon din po, November 4, kapistahan po ni San Carlos Borromeo. Siguro po sa mga hindi nakakilala po sa atin kung sino po si San Carlos Borromeo, siya po ang patron mga katekista. Dahil nung panahon niya, siya po talaga ay nagturo para po ang mga tao muli mapalalim ang pananampalataya, maunawaan kung anong ibig sabihin ng pagiging Katoliko. Pero bukod po diyan, siya rin po ay patron ng mga pari sa seminaryo. Siya po ang patron ng seminary formation, ika nga. Ang dahilan naman po niyan, sa pamagitan po niya, ang mga pari po ay dumalo na ngayon na isang prosesong natawag na formation. Dati po kasi, para ikaw ay maging pari, pag makikita uy, mukhang mabait to mukhang magaling naman, edukado, pwede na yan, pagpariin na yan, ordinahan na yan. Dati po, ganoon kadali ang magpari. Pero po, nung time ni St. Charles Borromeo, kanya pong inihanda ang proseso kung saan ang mga magpapari o inihanda para magpari ay kailangan pong mag-aral din ng filosofiya, ng teolohiya, ng mga bagay pong kailangan na kailangan nila sa kanila pong ministeryo bilang pari. Kailangan pong paghandaan ang isang importanteng gawaing pagiging pari. Pero bukod po riyan, bukod for him being patron ng mga katekista, patron of seminary formation, si St. Charles Borromeo ay kilala din po dahil sa kanyang motto. Yun po ay ang humilitas o humility. Ito pong St. Charles, alam niyo nung time niya, siya po ay bahagi ng isang impluensya, mayaman at may kaya pong pamilya doon po sa Italia. Kaya nga po kung gugustuhin niya, hindi niya kailangang magpari, no? Kung ano man yung kailangang gawin, gusto niyang gawin, pwede niyang magawa. Gayunpaman, kanyang pinili ang magpari. At bukod po riyan, maglingkod po sa simbahan. Nung time niya, kumalat po yung sakit, ang tawag ay bubonic plague. Marami pong mga mayaman, mga makapangyarihang mga tao, iniwan po yung lugar na iyon kasi nga takot na magkasakit. Ito pong St. Charles Borromeo. Siya po ay nanatili para paglingkuran yung mga taong naiwan. Siya po ang naglingkod sa kanyang mga kababayan. Ginamit niya yung kanyang impluensya, yung kanyang posisyon, yung kanyang pagiging pari, obispo, para po siya ay makatulong sa mga nangailangan noong madilim na time na iyon doon sa Europa. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, maganda tayong lahat ay mapaalahanan, lalo pa nga po sa pamagitan ng atin pong ebanghelyo din at ng atin pong pagdiriwang na patron ngayong araw, si St. Charles Borromeo. Ang sabi po sa ebanghelyo, kailangan magpakababa po tayo. Huwag masyadong mataas ang tingin sa ating sarili dahil baka ang mga tao tayo po ay ibaba, ibagsak, tayo po ay mapahiya sa harapan nila. Ang taas ng ating tingin sa ating sarili, pero yung mga tao, hindi naman pala ganoon ka believe sa atin. Tayo ay mapahiya. Hindi po natin alam, pinagtatawanan na pala tayo pag tayo nakatalikod dahil sa ating kayabangan. Mataas ang tingin sa sarili, pero hindi naman pala ganoon talaga kagaling. Kaya nga po ang paalala sa ebanghelyo, magpakababa ka. Hayaan mong ang mga taong magtaas sa iyo. Hayaan mo na Diyos ang magtaas sa iyo. At St. Charles Borromeo, yun po yung kanyang motto, yung pong humility. Pero we can never say tayo po ay humble lang kasi tayo tatay-tahimik, tayo sang tabi, no? Walang imik. Hindi po yan yung humility. Rather, ang sabi po, when you are humble, you're actually ready to serve. Ang ating Panginoong Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. At ang sabi niya, siya ay naparito hindi para paglingkuran, kung hindi upang maglingkod. Tayo din po, ating sundan ang yapak ng ating Panginoon. Kung tayo naghahangad na maging humble, ang part po o ang manifestation po ng pagiging humble ay yung handang maglingkod. Hindi lang po yung oras mo yung mahalaga. Mahalaga din yung oras ng ibang tao, yung pangailangan ng ibang tao. Pwede mong isang tabi muna yung lahat ng gusto mo, yung pangailangan mo, kahit pa nga yung tingin na mas importante yung gagawin ko, sa pamagitan po ng pag-acknowledge na importante rin yung ibang tao. Importante rin yung kailangan mga pangailangan. In
service, humility is seen. Kung atin pong hangad na tayo po ay magpakumbaba, nawa tayo'y handang maglingkod. At sa mga taong mabaang loob, Diyos po ang bahalang magtaas at pumuno sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ng kanyang awa, at higit sa lahat ng buhay na walang hanggan. Hayaan niyo po mga minamahal na kapatid, tayo po ay basbasa, no? Ipag-pray ko po kayo na nawa tunay nga sa ating puso, meron tayong hangad na maging mahabang loob at handang maglingkod sa ating kapwa. Tayo po ay yumuko as I pray over and bless you. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa biyaya po na mayroon kami ngayon. Pero nawa ang lahat po ng ito, ang aming buhay, ang aming kalusugan, ang mga material na bagay na mayroon kami, ay magamit din po namin upang kami ay makatulong at makapaglingkod sa aming kapwa. Nawa sa pamamagitan nito, aming ipakita, kami ay mayroong mahabang loob. At nawa sa aming kababaan, Diyos ang magtaas sa amin sa buhay na walang hanggan. Ito po ay aming nadalangin sa ngalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang nagpalang Sabado po sa ating lahat.